Paano kung ang sagot sa problema mo is kailangan mo lang mag-lean in dun sa pain na nararamdaman mo cause nitong problem na to. Nakuha ko tong insight na to sa isang Mel Robbins podcast. Kasama niya si Dr. Gabor Mate doon. And iniba nito yung insight or perspective ko na sa mga nangyayari sa akin ngayon. Na-layoff ako, naghahanap ako ng work, and ito, starting anew dito sa YouTube na to. So, sa video na to, gusto ko i-share sa inyo yung 3-step process na shinare ni Dr. Mate na makakatulong sa atin para ma-overcome yung fear and pain of losing our jobs or any setback in life. So, that is to recognize the suffering, get curious about it, and seek help. Yung kung nagfa-follow kayo sa akin for the past maybe 1.5 month na, alam nyo na layoff ako like 2 months ago, and ito yung first layoff ko after 14 years working sa IT industry then. And sa totoo lang, I feel lost. Nasabi ko sa ibang video ko, insecure, and siguro nahiya rin kasi nawalan ako ng trabaho. And naisip ko, dapat na-figure out ko na to eh. Dapat madali na lang. Marami na ako experience, marami na ako napuntang industries, pero bakit parang nahihirapan pa rin ako maghanap ng trabaho? And itong channel na to, isa to para yung mindset ko magstay as productive as I can, makapag-share ako ng insights. Ito yung online journaling ko. And gusto ko lang i-remind din yung others na marami ng negative sa labas eh. Kung pinapanood itong video, gusto ko i-remind palagi sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Whether na nakailang layoffs na kayo, nakailang rejections na tayo, or kahit na nag-i-start pa lang kayo sa journey nyo, hindi kayo nag-iisa. So, puntahan na natin yung first, that is to recognize the suffering. Sabi ni Dr. Mate doon, hindi mo kailangan i-push away yung pain na nararamdaman mo or i-judge mo na yung sarili mo kung bakit nangyari yon. Kailangan mo lang siya ma-notice. Para sa akin, yun yung pag-name ko ng anxiety na every time na nakakakuha ko ng email rejection or no response sa mga job applications ko. Kapag nagpretend ka kasi, ang sabi nila na okay lang, tapos all the time ganun ang response mo na okay lang naman ako eh. Namimiss mo raw yung chance mo na makita kung ano talaga yung nangyayari sa'yo at sa labas. And then, ini-skip mo rin yung chance mo na parang mag-heal, na parang tinutulungan mo rin yung sa sarili mo. So, para sa akin, ang nakakatulong sa akin kapag marami na akong rejections, tuwing gabi, meron pa akong isang journal entry. Yung journal entry na yon is what am I feeling right now? Why does it hurt? And recognizing it is literally the first step. Yun yung mga kailangan kong sagutin dun sa journal ko na yan. Second is getting curious about it. Sabi ni Dr. Mate dun sa podcast na yun, once na na-recognize mo yon, instead na, alam mo yun, baliwalain mo, takbuhan mo, kailangan mo maging curious. Kailangan mo itanong sa sarili mo, what is this feeling trying to tell me? Or where is this coming from? Para sa akin, yung curiosity na yon, reveal niya kung how much of my identity was yung talagang tied dun sa job title na meron ako. Every rejection,
na natatanggap ko, talagang nararamdaman ko minsan, hindi ko alam kung personal attack ba siya sa sense ko of work. Kasi rejected na naman ako. Hindi ba ako yung tamang person para sa role na yon. And then, doon ko na realize na hindi lang ako na-stress about, of course, money. Pero, yung pagkawala nung identity ko. Kasi, wala akong work, wala akong specific role. So, parang nawala lahat yun. Maybe nag-apply ka rin to 100 job applications like I did. Malapit na ako sa 200. And most job applications, wala siguro wala kayong natatanggap pabalik kung ba't kayo na-reject. Yung pagiging curious natin, baka makatulong yon para makita natin yung patterns. Like, siguro, nag-aim ba tayo ng too high, too broad, or maybe hindi natin kino-customize ng tama yung resume natin. I've done my part. Nakaka 15 edits na ako ng resume ko. Sana kayo rin para alam niyo yun, maging productive lang, tuloy-tuloy lang. O kaya na-discover mo na actually yung fear na hindi ka para dun sa position na yon, kaya hindi mo in-applyan, baka yun lang yung nag-hold back. Kasi ako minsan, sa totoo lang, kapag nakita ko yung mga job description, tas ang dami nakalagay, kahit isang bullet point lang doon na hindi pasok sa skills ko, wala akong skills, wala akong experience, minsan, nagdadalawang isip na ako kung applyan ko, hindi eh. Pero, itong curiosity stage na to is when you learn na yung bago sa sarili mo, and feeling ko, ito yung nagli-lead dun sa final step na yun. Kumbaga, pagka nalaman mo na, okay, ito yung nangyayari, ito yung dapat kong baguhin, ito yung dapat kong aralin, ito yung dapat kong way kung paano ko ipipresent yung sarili ko. Ito na yung third stage, which is yung seek help. Sabi ni Dr. Matei, we're born seeking for help. All mammals do. Ang example niya doon is yung a newborn baby, umiyak, kailangan mo ng help. Kailangan mo ng help sa parents mo. Humans are wired for connection and support. So kapag nawalan ka ng work or nagkakaroon ka ng anxiety about the future, yun yung cue mo to reach out. Yung sinasabi ko sa inyo pag network ko, even to old mentors, friends and family, hindi ko alam na part siya nun. Yun yung sinasabi ko sa inyo na magkaroon kayo ng parang support group. Yes, yung mga iba kong colleagues na natanggal din sa work, sila yung naging support group ko. Yung friends ko, current friends ko, sila yung naging support group ko. New friends namin dito sa New Zealand, yun din yung support group ko. Family ko rin. And isa sa mga reason kung bakit ko ginagawa tong mga videos na to is to be part ng help network na yun sa inyo. Wala pa akong community ngayon. Alam ko wala pa akong big community dito sa YouTube. Pero soon enough, kung meron man mag-share, at least mabasa natin, magtulungan tayo doon. Pwede kayong mag-share ng struggles nyo dito, strategies, small wins. Yung power of seeking help, lahat doon nagbe-benefit eh. Kasi for me, feeling ko, yung mga nilalapitan ko mag-network on how to present myself, kasi nare-refresh nila yung mind nila kung gano'n ka important yung work nila, at the same time, paano nila i-present better yung self nila, kasi tinuturo nila pabalik sa akin. Ganon siya.
And yeah, ngayon na sinasabi ko to out loud, talagang grateful lang ako for those people na talagang nag-take time para marinig yung struggles ko. Okay, babalikan lang natin ulit. Recognize mo yung pain na yon, get curious about it, and ask for help. Yun yung 3 simple steps. I know hindi siya simple. It may sound simple, pero feeling ko powerful yun kung ma-practice natin dahan-dahan. Walang nakakahiya kung hindi mo alam kung saan ka papunta ngayon or stuck ka somewhere. Ganun ako, parang hindi ko alam, na-immune na lang ba ako? Especially nung nawalan ako ng work and rinirethink ko kung ano yung mangyayari sa career ko pa. Gusto ko lang sabihin sa inyo na paulit-ulit, hindi kayo nag-isa. And yung season na to of uncertainty can actually be a moment na madidiscover mo yung bago para sa'yo, yung bagong dapat mong gawin. And yeah, yun lang siya. Napareflect lang ako. Marami pa eh. Yung second video ko about that certain podcast din. And sana nakatulong tong video na to sa inyo. And let me know in the comments down below ano dito sa steps na shinare ko yung mahirap, yung is it recognizing your pain, getting curious about it, or asking for help, and yeah, feeling ko meron merong makakapanood nito na gagawin yon and marirealize na yes, yun nga dapat yung ginawa ko from the very start. So yun na muna ngayon. Share nyo to sa mama nyo, colleagues nyo, and sa kapatid nyo. And I'll see you in the next video. Thank you, friends. Thank you.